Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte! Lights, please, lights. Sigaw nyo sa mundo! Ang nagmalasakit, nagmahal, kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paos ang boses ko. At pasensyahan ninyo ako. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Hindi ninyo ako kalaban. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Anong klase yung putang inang yun? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Putang ina. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila, Mr. President. Kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung hindi na talaga ito mapigilan,
Nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, utang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, SECO. So parang ganito, yung mga, para sa mga balaga, pati lalaki. Pasok niyan, SECO. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Eh kung drug addict ka lang naman, at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano itira dyan hanggang sa matapos ang panahon. Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilan mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng
constitutional convention through people's initiative or when you open the constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Ako galit talaga. Bakit po putang ina? Siga. Kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nabalik ako dyan sa Malacanang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa Krame. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyonin nyo. Kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang arestuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan nito. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. Kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang mahal nating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte!